They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't. To take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. Sa bawat galaw ng mga dambuhalang bansa sa ating mundo, madalas ay hindi natin namamalayan na may mga desisyong pwedeng bumago sa takbo ng buhay nating lahat. Ngayong araw, ang atensyon ng buong mundo ay nakatutok sa mainit na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran dahil naglabas si President Donald Trump ng isang seryosong babala na hindi natin dapat balewalain. Ang balitang ito ay hindi lang basta usapang politika dahil nagbigay ang United States ng 10 araw na ultimatum para sa isang nuclear deal. Ibig sabihin nito, may 10 araw lang ang Iran para sumunod sa mga kondisyon ng Amerika kung hindi ay posibleng humantong ito sa isang mas malalang komprontasyon o baka mauwi pa sa madugong bakbakan. Ang tanong ngayon, ito na nga ba ang huling babala bago sumabog ang isang bagong gulo sa West Asia? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Para mas maintindihan natin ang sitwasyon, kailangan nating tingnan kung ano ang kasalukuyang ginagawa ng Amerika sa rehiyong iyon. Sa mga oras na ito, hindi lang puro salita ang ibinabato ng US dahil unti-unti na silang nagpapadala ng napakaraming kagamitang pandigma at mga sundalo sa paligid ng Iran. Ang stratehiya ni Trump ay simple pero nakakatakot dahil ginagamit niya ang lakas ng kanilang military para pilitin ang Iran na pumayag sa kanyang mga gusto sa hapag ng negosasyon. Ayon sa kanya, hindi kailanman papayagan ng Amerika na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran dahil ito raw ang pangunahing hadlang para makamit ang kapayapaan sa Middle East. Naniniwala ang US na kapag nagkaroon ng ganitong klasing malakas na sandata ang Iran, magiging banta ito sa seguridad ng maraming bansa, kaya naman dapat itong pigilan sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pagbibigay ng 10 araw na deadline ay nagpapakita kung gaano na kadesidido ang US na makuha ang kanilang gusto. Noong una ay binigyan pa nila ang Iran ng 2 linggo, pero ngayon ay mas pinaikli pa ang panahong ibinigay sa kanila. Sinabi ni Trump na kung hindi magkakaroon ng maayos na kasunduan sa loob ng 10 araw, ay may mga masamang bagay na mangyayari. Bagamat hindi niya direktang sinabi kung ano ang mga ito, marami ang nangangamba na baka ito na ang simula ng pag-atake sa mga pasilidad ng Iran. Sa panig naman ng Iran, mahirap para sa kanila ang basta na lang sumuko dahil nakataya rin ang kanilang dangal bilang isang bansa. Ang problema rito, kapag walang nagparaya sa 2 panig, ang buong mundo ang posibleng madamay sa epekto ng kanilang banggaan. Dapat din nating alalahanin na si Donald Trump ay kilala sa pagiging matapang pagdating sa mga deadline pero minsan ay nagbabago rin ang kaniyang isip. Noong nakaraang taon, nagtakda rin siya ng katulad na babala tungkol sa pagbomba sa isang nuclear facility sa Iran pero hindi ito natuloy. Dahil dito, marami ang nag-iisip kung ito ba ay isang totoong banta o bahagi lang ng kanilang laro para takutin ang kalaban. Pero sa gitna ng lahat ng ito, hindi natin maikakaila na ang bawat segundo ay mahalaga at ang 10 araw na ito ay parang isang orasang mabilis na tumatakbo. Kapag hindi naging maayos ang usapan, siguradong maapektuhan ang presyo ng bilihin at ang seguridad ng maraming tao, lalo na ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa lugar na iyon. Bukod rin sa 10 araw na palugit na ibinigay ni President Donald Trump, may mas malalim pa palang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto ng White House. Kung iisipin natin, hindi lang ito basta pananakot sa radyo o sa telebisyon. Sa katunayan, hindi na hinintay ni Trump na matapos ang ilang linggo bago siya kumilos noon sa mga nakaraang operasyon. Kaya ang tanong ng marami ngayon ay kung kailan ba talaga siya magpapasabog ng balita. Hindi biro ang laking puwersa na nakaabang sa dagat at sa himpapawid. Isipin nyo, 2 dambuhalang aircraft carrier ang naroon na ngayon, ang USS Abraham Lincoln at ang USS Gerald Ford. Para sa kaalaman ng lahat, ang isang aircraft carrier na katulad ng Abraham Lincoln ay kayang magpalipad ng mahigit 100
at 25 bombing missions sa loob lang ng isang araw. Kapag pinagsama mo pa ang lakas ng Gerald Ford, kayang-kaya nilang magpakawala ng daan-daang airstrike sa loob ng ilang linggo ng walang tigil. Idagdag niyo pa ang 6 na missile destroyer, 14 na iba pang barkong pandigma at halos 200 cargo planes at tankers. Ang ganitong karaming armas ay hindi lang para sa display. Ito ay isang malinaw na mensahe na may kakayahan ang Amerika na burahin ang mga mahahalagang pasilidad ng Iran sa isang iglap lang kung gugustuhin nila. Dahil sa ganitong katinding preparasyon, maraming opsyon ang nasa mesa ni Trump. Pwede nilang piliin na targetin ang mga mismong pinuno ng Iran o kaya naman ay muling atakihin ang kanilang mga nuclear sites. Pwede ring maglunsad sila ng malawakang aerial campaign sa mga opisina ng gobyerno sa buong bansa. Alam ng Iran na seryosong banta ito sa kanilang pag-iral bilang isang estado, kaya naman hindi rin sila basta-basta nananahimik. Sa katunayan, kumikilos na ang kanilang mga diplomat sa United Nations. Sumulat na ang ambassador ng Iran kay Secretary General Antonio Guterres para magbigay ng sariling babala. Ang sabi nila, kung itutuloy ng Amerika ang pag-atake, lahat ng base at pasilidad ng US sa buong rehiyon ay ituturing nilang lehitimong target. Ibig sabihin, pati ang mga bansang kaalyado ng Amerika sa Middle East ay posibleng madamay sa gulo. Ang diskarte ng Iran dito ay tila pananakot din sa mga karatig na bansa para pilitin nila si Trump na umatras sa plano nito. Umaasa ang Iran na sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong babala, magkakaroon ng pressure mula sa ibang bansa para itigil ang tensyon. Pero ang problema, parehong matigas ang paninindigan ng bawat panig at walang gustong bumigay sa kanilang mga kondisyon. Habang papatapos ang 10 araw na palugit na ibinigay ng Amerika, lalong nagiging masalimuot ang negosasyon dahil sa mga kondisyong inilatag ng dalawang panig. Ayon sa White House, malinaw ang kanilang paninindigan na hindi dapat magkaroon ng kahit anong nuclear weapon ang Iran at kailangan nilang itigil ang paggawa ng materyales para dito. Bagamat nagpakita ng senyales ang Iran na handa silang magbigay ng kaunting luwag, may malaki naman silang hiling. Kailangang alisin muna ng Amerika ang mga parusa o sanctions na nagpapahirap sa kanilang ekonomiya. Bukod pa rito, gusto rin ng Washington na ipatigil ang missile program ng Iran, pero dito nagkakatalo dahil para sa Iranian regime, ang kanilang mga missiles ang pinakamahalagang depensa ng kanilang bansa. Ito raw ay hindi pwedeng pag-usapan o i-negotiate kahit anong mangyari. Sa kabila ng mga matitigas na desisyong ito, may mga ulat na nagsasabing nagkakasundo na sila sa ilang usaping pang-ekonomiya tulad ng langis, gas at pagbili ng mga eroplano. Pero ayon sa mga opisyal, malayo pa rin ang agwat ng dalawang bansa para masabing ligtas na tayo sa gulo. Habang naghihintay ang mundo sa susunod na detalye mula sa Iran, hindi rin nagpapahuli ang Israel sa pagbabantay. Itinaas na ng kanilang hukbo ang antas ng kahandaan at nagbabala si Prime Minister Benjamin Netanyahu na kung sakaling magkamali ang Iran at atakihin sila, makakatanggap ang mga ito ng ganting hindi nila kayang isipin. Dahil dito, lalong naging tensyonado ang buong rehiyon dahil alam nating lahat na ang Israel ay ang pinakamalapit na kakampi ng Amerika. Dahil sa init ng sitwasyon, nagsisimula na ring maramdaman ang epekto nito sa ating mga bulsa. Sa nakalipas na mga araw, biglang tumalon ang presyo ng langis sa pinakamataas na antas nito sa loob ng 7 buwan. Ang Brent crude, na siyang basehan ng presyo sa buong mundo, ay tumaas ng halos 2%. Hindi lang langis ang apektado dahil maging ang presyo ng ginto ay biglang sumipa pataas at umabot na sa higit $5,000 kada onsa. Ang nakakapagtaka rito, nagsimula lang ang lahat bilang isang simpleng protesta sa kalsada sa Iran dahil sa sobrang mahal ng bilihin, pero ngayon ay nauwi na ito sa isang malaking standoff na pwedeng maging mitya ng isang malawakang digmaan. Nakakatakot isipin na ang mga pangyayari sa kabilang panig ng mundo ay may direktang tama sa atin, mula sa presyo ng krudo hanggang sa seguridad ng ating mga mahal sa buhay. Sa gitna ng nagbabadyang gulo at nagtataas ang presyo ng bilihin, ano sa tingin nyo ang dapat nating gawin para maging handa?
Kung kayo ang tatanungin, tingin nyo ba ay mas mananaig ang diplomasya o tuluyan na tayong haharap sa isang krisis na hinding-hindi natin makakalimutan? Pakisulat ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba dahil mahalagang pag-usapan natin ito habang naghihintay tayo sa susunod na kabanata ng kwentong ito, at huwag ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.